Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so gabi po ngayon dito sa sa Italia, sa Milano. Ayan. So, ang topic po natin ng gabi, chapter 5. Okay po. So, building an emergency fund. Okay, so kung alam po ninyo itong libro pong ito, no? Andito po siya, chapter 5, yung topic natin ngayon. Yung pag-uusapan natin ngayon, gabi. Actually, nasa page, ano siyang page? Banggitin ko po yung kung saan pong page siya para yung mga may libro, pwede ho nilang tignan. Page 59 po siya. Yan, building an emergency fund. Okay, so, nakikita po natin, ito po, kung nakikita nyo may martilyo, may nakalagay doon. In case of emergency, break glass, sabi niya. Okay? Kasi, alamin ho natin kung gaano ka-importansya yung emergency fund. Wala pa pala akong record. Pakaulit na. Yan, okay? So, pag-usapan po natin yung importansya ng emergency fund. Kasi kailangan po natin yan. Okay? Sa pang-araw-araw po natin na pagtatrabaho, lagi pong may dumarating na ang iingay nyo. Yan, sorry po ah. Okay, ulit, ituloy ko lang po. Building an emergency fund. So, kailangan po natin ito sa pang-araw-araw po natin, sa buhay natin. Kasi hindi ho natin masasabi kung kailan mayroon dumarating na mga sakuna sa buhay natin. Okay, na mga pagdaraanan natin. So, kailangan ready ho tayo. Okay po? Yan. So, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happens. Totoo naman po. Kasi, kagaya ko, noon po, plano ako ng plano sa buhay ko, pero hindi ko inisip na ano ba yung pagdaraanan ko. Ang inisip ko lang, itong plano eh. Pero yung pagdadaanan mo, okay? So, what's your plan? Nandito po naka-question, Ikaw, anong plano mo? Okay? Madalas ho tayo, pag nagplano, kung titignan ho natin, di po ba, meron dito, your plan. Nakabike tayo, may goal tayo, nandun yung bandera natin, no? Diretso yan eh, yung daraanan natin. Pero ang katotohanan, titignan natin sa baba, actually bago ka makapunta dun sa planong gusto mo, dun sa pinaka-goal mo. For example, ako, sabi ko nun, pag pupunta ako ng abroad, 5 years, uwi na ako, dapat may bahay na ako, dapat may ipon na ako. Aba, hindi lang 5 years na nandito ako sa Italia. Ilang taon na ako dito sa Italia. Magto 13 years na. Ano yun? So, ang dami ko pang pagdadaanan pala. Wala pa akong sariling bahay ko. Okay, parang hindi ko pa nagawa. Dapat yung goal kong 5 years na yon, naabot pa hanggang 13 years. Ano yun, yung reality, ang dami pa palang pagsubok na mapagdadaanan. Hindi siya ganun kadali. Kailangan maging ready tayo sa reality ng buhay natin na bawat taon, bawat buwan, bawat lalagpasan ng taon ng ating buhay, okay, dadagdag na taon sa ating edad, meron yan darating na pagsubok. So, kailangan ready tayo. Andyan pa rin yung plano. Kailangan stable natin yung mga preparation na gagawin natin para pag may dumating man na bagyo sa ating buhay, ready tayo, kaya natin lampasan at makakarating tayo doon sa hahantungan nating pangarap natin. Okay? To prepare for lifestyle disaster, set up an emergency fund to help pay the unforeseen expenses. And okay? So, prepared for disaster. A practical guide to preparing for disasters and emergencies. Nakakorek po yan, no? So, hindi naman ho kasi natin masasabi nga naman talaga. Kagaya ngayon, kung naisip natin, di ba? May convention sa Taipei. Anong nangyari? Bigla ang may kumalat na virus. So, kaya syempre, ang daming nagpapanik. So, disaster yun. Health disaster yun ng karamihan. Kasi kung mahina ang immune system mo, possibility pag pumunta ka dun sa
lugar nila. Baka mahawaan ka rin. So, pang health mo yun. Kailangan, meron kang pang emergency fund. Healthcare, meron kang pang tustos mo sa kalusugan mo. Okay? Pang maintenance mo. Pangalawa, alam naman natin yung nangyari doon sa Taal Volcano ba yan? Sa Batangas, di po ba? So, saan kukuha yung mga tao doon na halos masira na yung mga bahay nila, pangkabuhayan nila kasi ang daming ashes. Ano ho? So, kailangan din nila ng malaking emergency fund. So, tignan nyo, andyan ang daming tumutulong. Okay? Na nagbibigay ng tulong kasi marami talaga ang walang-wala. So, kailangan sa mga bagay na yon, mga disaster, malalaking disaster sa buhay natin na hindi natin masasabi, kahit konti man lang dapat meron tayo. Okay? You think you don't need an emergency fund? Di ba? Tignan natin, no? Kung tayo kaya yon, isipin natin yon. Di ba? Kailangan ko ba? O hindi? Sa totoo lang, kailangan natin eh. Single ka, may asawa ka, single mom ka, single dad, kailangan mo. Okay? Tingnan natin bakit. Potential expenses scenarios. Okay? Number 1, major car repairs. So, sa mga may sasakyan dyan, ako may patente. May sasakyan na sa Pilipinas. Hindi ko ginagamit, pero may maintenance. Okay? Tignan natin anong maintenance ng sasakyan. Oil level, hoses, belts, tire pressure, coolant or antifreeze, air filter, brake system, battery. Di ba ang dami? Okay? So, ang checklist ng sasakyan, marami. So, kung may sasakyan ka at wala kang pang emergency fund, for example, gagamitin mo long travel, example, province to Manila, okay? So, kailangan mong i-check kung ano man yung kalagayan ng sasakyan mo. Alangan ibiyahe mo yung sasakyan mo na may damage. So, pera na naman yun. Okay? Yan. Pangalawa, major home repairs. Okay? So, sa mga may bahay, kailangan din natin yan kahit nandito tayo sa abroad, sa Pilipinas man yan. So, sa mga may bagyo sa Pilipinas, di ba? Nung tandaan nyo, nung may Yolanda, ang daming naitangay ng mga bubong, nasirang bubong. Okay? So, kailangan ipaayos natin yung roof, attic, tignan natin, drainage, basement, grading, at saka foundation. Di ba? Kailangan i-double check pa rin natin yan. So, marami ngayon sa mga kapwa natin Filipino, yung mga nasa Batangas, okay, maraming nasira ang bahay doon, yung mga negosyo nila, okay, mga hanap buhay nila. So, ngayon, kailangan nila yon ipaayos. Imagine nyo kung ganong kalaking halaga ngayon ang kailangan nila doon. Diba? Lalo na ang bahay. Kung dati, nasa Pilipinas ako, sabihin natin nasa ilang taon ba ako nun? Mga 17 years old pa lang ako noon. Alam ko, tanda kong 100,000 noon, pwede na house and lot. Ngayon, ang house and lot, kahit maliit laang yan na pwesto, kulang ang 1,000,000. So, imagine nyo na lang kung ang pagpapaayos, kung ilang milyon pa yung bahay na pinagawa. Di ba? Okay? Next tayo. Number 3, major appliance repairs or replacement. Yan. So, tayo din dito sa abroad, minsan nasisira yung microwave natin. So, saan tayo magpapainit ng pang-breakfast natin? Okay, minsan nasisira yung kalan, yung ref, yung labatrice. Labatrice is washing machine. 'Di ba? So, alangan naman, nagtatrabaho tayo ng everyday pag nasira ang labatrice natin, washing machine natin. Okay, sorry. Ngayon, ano pa yung time natin na maglaban ng pang-winter natin ay ang hirap pa naman magpatuyo ng damit. Okay, kung nasira ang kalan, alangan naman everyday makakain ka na lang sa labas. So, gastos din yun. So, kailangan tatawag tayo ng mag-aasikaso. Okay, ng mag-aayos. Example, nasira yung ating kusina. So, tatawag tayo dyan ng hydrauliko. Ano yung hydrauliko? Plumber. Yan, plumber. No, para mag-ayos, syempre, pera na naman ang tatakbo doon. O, kung kaya, sasabihin nila, ma'am, sira na yung microwave mo, kailangan mo nang bumili ng bago. O, pera na naman yun. Kailangan palitan na. Di ba?
Yan. So, pang-apat, loss of job. Ngayon, dito nakikita nyo sa unang image na nilagay namin po, no? The Hunger Games Society. Okay? Hindi ko makita. Wait lang po ah. Yan. Play. The Hunger Games Society. So, nakalagay dito sa gilid niya, what's the big deal? Totoo nga naman. Yung iba sabi nila, ano ngayon? Anong big deal kung may mga robot na nagtatrabaho? Di ba? Who pays your bills as robots take your job? Totoo naman. Sino ba magbabayad ng pangsariling bill mo, personal bill mo, sa family mo? Okay? Paano yung ipon mo? Paano mapag-ipon ng maayos? Pag, isipin natin ngayon, sa mga McDonald, mga kiosk na, nababawasan na, wala ng mga cashier. Diba? Sa mga factory, dati, mano-mano yan, yung mga human, dati nagpapasal na sasakyan, ngayon hindi na rin. Diba? So, paunti-unti, isipin natin, so, dumadami yung mga Android, dumadami yung mga makina na nagtatrabaho. Kasi sila, isipin natin, walang maternity, walang sick leave. Mahal man sila, pero, for example, nag-overheat, nasira, papalitan lang yan eh. Hindi kagaya natin na tao, okay, may sick leave, may maternity leave, may 13-month, 14-month, ay ang daming pera, di ba? Ibabayad nila sa atin. Oh, sa pangalawang image naman, tingnan natin. Sabi ng robot, di ba nakikita yung robot at saka yung tao? Parang nag-aaway sila. Sabi ng robot, I'm taking your job. Sabi niya. Yung human naman, sabi niya, over my dead body. Sabi ng robot, that can be arranged. So, imagine niyo yun. Totoo yun. Actually, yung sinabi ng robot na that can be arranged, ibig sabihin, dapat may insurance ka na. Dapat ready ka na. Tanggap mo na sa sarili mo na mawawalan ka ng trabaho kasi in the future, okay? Siyempre, iisipin ng mga amo yan, kailangan makalis ako ng ilalabas na pera pambayad sa mga empleyado, kailangan ko yung magtatrabaho talaga ng mga walang angal. Yung robot hindi yan umaangal. Tayong mga tao, minsan, angal tayo pag pagod na sa amo. Minsan, pag nagkasakit, bigla ang excuse. Kagaya ko, for example, biglang na-trigger yung aking tonsillitis. Nagkalagnat ako, hindi ako nakapasok sa amo ko ng 2 araw. Diba? Siyempre, ano din yun sa amo natin eh. Kumbaga sa trabaho natin, parang sinasabi na nga nila, Carmela, kamusta ka na? Okay ka na ba? Pwede ka naman pumasok. Alam mo yan, tao ka pa rin naman eh. Pero kung robot yan, meron silang makina na sinaksak lang nila, de kuryente, okay? In-automatic lang nila, pinindot nila yung okay, maglilinis na yung mag-isa sa sahig eh. Diba? Kung tutusin, pwede na nga rin akong palitan. Yun lang yun. Pero kailangan, ready ka ba? Okay? Kasi ito yun eh. Pag hindi ka ready, hindi mo siya pinaghandaan, pag nawalan ka ng trabaho, ang mangyayari sa'yo, itong pangatlong picture, nakita nyo? Yung lalaki na may hawak na, nakasulat na anong tawag dito? Yung karton, okay? Nakalagay doon, no job, no money, now what? Diba? Ano ngayon ang gagawin mo? Kukuha ka ng plastic na baso, ng lata, pupunta ka sa tabi ng church, okay, sa sentro, sa Duomo. Ano, hihingi ka doon? Mamamalimos ka para sa pansarili mo? Lalo na, ang hirap na ngayon maghanap ng trabaho. Minsan, nangyari pa sa mama ko. May edad ng mama ko, hirap maghanap ng trabaho. Bakit? Kasi may edad na daw. Ang mostly hinahanap nila ngayon, yung mga fresh graduate. So, imagine niyo yun. So, pag nasa age 55 pataas ka na, iilan na lang ang kukuha sa iyo na trabaho. Okay? So, kailangan maging ready po tayo dyan. Hindi naman natin siguro pinangarap na pag nawalan tayo ng trabaho, walang pang emergency, alangan, okay lang, ako single. Okay, walang ligo-ligo, okay lang, mag-isa ko. Alangan naman, pag nagkasakit ka, walang gamot-gamot, mamatay na lang dyan sa daan. Okay, walang kain-kain, gutom na lang dyan. Paano pag may anak ka maliit? May nag-aaral? Paano pag may asawa ka? Malaking responsibilidad mo. Alangan sabihin mo, anak, walang trabaho si nanay, si tatay. Wala nang kain-kain ha. Hindi pwede yun ha. Siyempre, maaawa ka. Kumbaga, yung puso mo magme-melt yan kasi hindi mo alam paano mo itaguyod, paano mo buhayin yung kinuha mong responsibilidad sa pamilya mo. Okay? Yan. Next, number 5. Serious illness or hospitalization. Okay?
So, medical repricing and how it affects you. Totoo naman. So, kung nakikita nyo, di ba, yung unang picture na nilagay ko, ang daming reseta ng doktor, yung mga bills, okay, mga check-up. So, ngayon, kung nakikita natin ngayon, no, yung issue sa China, ano, nag-i-spread yung mga viruses, yung corona, okay, siguro familiar tayo lahat doon, no? Ang daming namamatay. So ngayon napanood ka kanina, 40,000 na yung mga affected. Ang dami nang namatay. Okay? And then, paano pa yan? Ano yun? Dahil yung virus na yan, ang bilis kumalat, ang bilis kumuha ng permit to stay, ano? Kahit saan sa lugar na yan, nakakalat na eh. So imagine niyo ngayon, na out of stock yung mga mask, okay, mga maskara kasi ang daming bumibili. 6 months bago pa nila ulit ito, may ano yan, parang makasupply yung mga factory. Thank you, ate. Yan. And then yung mga gamot. So imagine niyo po nito, no? Hindi natin masasabi yung illness kung kailan yan darating sa atin at saka paano yung gagastusin natin sa pang-hospital. Ang mahal ngayon, kahit sabihin mo may pera ka ngayon, doon sa bangko, saglit lang yan maubos kapag may sakit na tumama sa iyo. Okay? So mahirap din yun, lalo na pag once na natamaan ka na ng sakit, madali ka na lang ulit balikan ng sakit. So, kailangan ready ka, may pang-maintenance ka sa sarili mo, palakasin mo yung immune mo. So, kailangan kumpleto ka sa mga vitamins niyan. Kasi mahirap na, for example, ako po, nung bata ko, dami kong naging sakit. Okay, so na-try kong madengue, ma-typhoid fever, okay, magkasakit sa lungs, sa heart, okay, tipos. So imagine niyo kung walang pera yung lola at lolo ko noon, matagal na akong patay nung pambata ako at wala ako sa harapan nyo ngayon na nagsasalita. Pero dahil sa mahal ako ng lola at lolo ko, naibenta nila yung kanilang kuliglig, yung kanilang mini truck, yung kanilang tricycle, yung lupa, para lang sagipin ako. Okay? May pambayad lang sa ospital. Tanda ko pa yung umiiyak yung lola ko. Buhayin nyo yung apo ko, mahal ko yan. Maghahanap ako ng pera, sabi niya. Buhayin niyo lang siya. So imagine niyo 'yon. Buhay ang kumbaga buhay yung sinasagip mo. Pero dahil sa kakulangan ng pera, hindi ka ready, hindi ka nagtago ng sapat na pera kasi hindi mo inaasahan na magkakasakit yung apo mo, okay? Ng dengue, nasa stage 3 na siya, yung patay na lahat ng dugo, okay? Nagsuka na siya ng itim ng dugo sa ilong, sa tenga, sa mata, dugo na lahat ng itim, patay na. As in, ang buhay niya yung pump. Ano kaya yung feeling natin na makita mo, yung pamilya mo, yung importante sa buhay mo na naghihirap sa ospital, na nandun ka lang sa labas at hindi mo kayang sagipin, wala kang pera. Ang sakit nun, di ba? So, kailangan, paghandaan din ho natin yan. So, kailangan natin ng pang-emergency fund. Okay? 6, extended care for elderly loved ones or long-term care. Ito naman itong isa. Pagtanda natin, okay? Sinong mag-aalaga sa atin? Sabihin natin, andyan yung mga kapatid natin, okay? Anak natin, magulang natin, siguro pagtanda natin, baka wala na sila. No? So, siyempre, ang asahan mo ikaw. Mag-aalaga, andyan sila, pamilya mo. Ang tanong, sino ang willing gumastos sa maintenance mo? Okay? Hindi naman, for example, isa lang yung anak mo, sabihin mo, anak, nag-anak ako para pagtanda ko, ikaw lahat ang gagastos sa akin. Pag nagkasakit ako, pampers ko, antibiotics ko, bahay ko, pagkain ko, kuryente ko, gas ko, lahat. Sa tingin mo, yung anak mo matutuwa sa'yo? Sasabihin sa'yo, mama, nag-anak ka pa. Diba? So, dapat nag-anak ka, planuhin mo yung future niya, bigyan mo siya ng magandang future. Hindi siya yung magbibigay ng future sa iyo kasi ikaw yung magulang eh. Diba? Dapat ikaw yung maging good example sa anak mo. Okay? So, kailangan, ngayon pa lang, paghandaan na po natin yan. Okay? Hanggat may trabaho pa tayo, hanggat kaya pa natin, so, mag-ipon na po tayo ng ating pang-healthcare long-term, ng ating magiging passive income pagtanda natin at may allowance tayo na huhugutin. Okay? Yan. Having extra source of funds can give your family peace of mind during a stressful time. Totoo naman po. Okay? Mahalaga po na meron tayong extra na pera na tinatago. Kasi, pag dumating nga naman yung unos sa buhay natin, example, biglang may darating na bayaran sa bahay natin, okay?
Kasi may kilala ako dyan, di ba? Sabi niya, naku, may biglang dumating na bayarin ko ng basurahan. Paano yan? Sabi niya, nag-worry na siya, nagpapanik. Pero ang maganda nun, nakaset aside siya ng pang-emergency niya. So ngayon, hindi siya yung talagang, alam niyo yung time na talagang gulong-gulo yung isip niya, yung sobrang stress niya, iisipin niya, saan ako kukuha ng pambayad ko? Kasi pag hindi ako nakapayad ng aking basura, mag-i-interest yan, lalaki yan. Diba? So dahil meron siyang perang nakatago sa bangko niya, meron siyang pambayad doon sa ibinigay, anong tawag doon, yung tax ng basurahan yearly. Okay? Yan, yun yung isang kinamaganda pag meron tayong extra na perang nakatago. Okay? Hindi tayo magke-create ng word na utang. Okay? Yan. So, a basic rule of thumb for determining how much you should set aside is 3 to 6 months of your total expenses. So, ito po yung advisable sa mga single na kagaya ko kasi hindi ho natin masasabi kung magkano ang ating darating na gagastusin pag may dumating na unos sa buhay natin. Okay, mga gastusin. Yan, sa single po, advice is 3 to 6 months kung magkano yung sahod ninyo sa isang buwan. Okay, for example, ako, sumasahod ako ng example, 1,000. So, kailangan 3,000 to 6,000 ang nakalaan sa aking bangko, ang nakatago para meron akong pang-emergency fund. Pero, kung may asawa kayo at meron pang anak, isa or dalawa, na nag-aaral at maliit pa yung isa, for example, yung isa naman elementary, kailangan meron kayong nakatago na sa 6 to 12 months na salary ninyo. Okay, kung magkano salary ninyo sa isang buwan, so kailangan po meron kayong 6 to 12 months na nakatago kasi hindi nyo masasabi. Paano pag nawalan ng trabaho si nanay, nagkasakit si tatay, tapos yung anak pa na maliit, kailangan niya ng pang-maintenance at papa-check up, okay, yung gamot niya. Tapos yung pangalawang anak, nag-aaral naman. So saan kukuha lahat ng expenses na ganun kalaki? Siyempre, yung atin din pansarili, yung sa responsibilidad natin sa bahay, kuryente, pagkain, kailangan din ho natin yun. Okay? Mahalaga din ang load. Yan. Diba? So, ito pa. Step number 1. Start by saving 1,000 peso a month. Sabi nung iba, ang hirap mag-ipon. Kulang pa yung aking sweldo. Ang tanong, 1,000 pesos. Okay? Pesos so usapan ho sa isang buwan. Mahirap pa po yan. Isang buwan po yan. Okay? Siyempre, kaya naman siguro natin kahit 1,000 pesos sa isang buwan ang kaya nating ipunin. Importante ho, meron. Maliit man, malaki, importante, meron. Okay po? Yan. Step number 2, increase to 3 times monthly income. Okay? So, nakalagay po dito sa picture, money challenge. Okay? Save 5,000 in 3 months. Example lang po yan ha. So, syempre ho, kung dun sa step 1, ay sinasabi natin na importante mag-ipon, okay, ng pang-emergency fund kahit 1,000 pesos a month. Syempre, sa pangalawang buwan, kung may 1,000 ka na naman ulit, nadadagdagan yun. So, yung 1,000 mo every month, lumalaki yan. Siyempre, pag medyo meron na, okay, kumbaga na-stable tayo sa trabaho natin, nagkakaroon tayo ng konting pera, lakihan natin ng konti ang itago natin para sa ating emergency fund. Pero siyempre, dapat naka-equally yan, naka-divide yan ng tama yung ating sahod. Okay? Pagdating ng sahod, kailangan naka-set aside na yung pang tithes mo, yung pang sariling savings mo, yung pang expenses mo, okay? Yung long term mo, yung para sa iyong passive income in the future, yung mga investment mo, dapat yan, naka-divide na yan. Okay? Para hindi tayo magkagulo-gulo sa ating expenses, para hindi tayo ma-negative ang outcome. Yan. Okay? Number 3, increase to 6 times monthly income. Okay? Kung nung una is 1,000 a month, sa pangalawa naman, pag medyo lumalaki ng ating ipon, 3 times, okay, nung 1,000 natin. And then, habang tumatagal, lumalaki ang ating ipon, nagiging 6 times na siya. Okay? Yan. So, dating 1,000, pwede maging 3,000, pwede maging 6,000, hanggang sa, i-continue mo lang siya, hanggang sa lumaki yung ating maging
emergency fund. Where should I put my emergency fund? Yan ang tanong. Okay? Kasi ang dami nagsasabi ng iba, ano ba yung emergency fund? Bangko ba yan? Ano ba yan? Investment ba yan? Okay? So ngayon, aalamin ho natin. Saan maganda ilagay ang pang-emergency fund? Here are some of your good option. Number 1, low risk bond mutual funds. Okay? So, ano naman po ang bonds and bond fund? So, nakalagay po dito, bond options include government, municipal, or corporate bonds and or bond funds. Offer both relatively low risk and modest income. Cost and rate of return is determined in part by issuers' credit rating, time to maturity, and current interest rate. So nakalagay dito, 1 year, pataas yan, may 1 year to 10 years, and then 10 years and up. Okay? Typically, as interest rates rise, bond yields rise as well. Okay? So habang tumatagal po yan, ayan, nase-secure yung pera natin. Okay po. Tapos, yung interest niya, habang tumatagal, lumalaki yung ating ipon doon. Okay? Ang mutual fund naman po. So, ang mutual fund po, for example, tayong mga nasa OFW, okay, nasa abroad, makiki-joyride lang tayo doon sa mutual fund ng mga mayayaman sa Pilipinas. Kung saan sila nag-i-invest, pwede rin tayong mag-invest sa maliit na amount. For example, 5,000 pesos. Okay, sumali ako sa mutual fund. So ngayon, may 3 akong kaibigan, 3 kami, tagpo 5,000 ang sinisave namin monthly. So may 15,000. Yung 15,000 namin ngayon, ipupul nila yung money and then papaikutin sa mutual fund. So naka-invest yan sa bonds, sa stock, sa money market, sa securities. Okay po. Ngayon, pag nag-generate yan, kung magkano yung kanyang return, okay, annually return, pass back. Okay, so ibibigay ulit sa mga investor. So kung magkano yung ininvest namin na tag 5,000 kami, for example, 7% for this year ang kanyang kinita, tag 7% kami na 3 magkakaibigan. Okay, yung 5,000 namin, tag 7%. Ayan, ganun po yun, okay? So, bakit mutual fund? Affordability, naka-diversification, liquidity, tapos meron talagang professional na naghahawak doon sa pera natin. Kung example, tayo dito sa Italia, okay? Example ako, nagpa-part-time ako dito, ilang taon na ako, okay? So ngayon, medyo namamaster ko na kung ano yung mga gagamitin ko, panlinis sa bahay ng amo ko, paano ako mamalansya ng damit ng amo kong engineer. So namamaster ko yun. Ngayon, sa mutual funds naman po, may mga professional naman talaga na nagmamanage ng ating investment doon. Okay? Sila yung mismong naghahanap kung saan nila ilalaro ng maayos yung ating maliit na iniipon. Okay? Para sigurado, in the long term, kasi ang mutual funds po niyan, kailangan long term, hindi short term. Kasi ang long term, dun mo talaga makikita yung kahalagahan ng ipon natin. Okay? Number 2, money market funds. Money market funds are generally a safer investment, but with a lower return than other type of mutual funds. These funds invest in short-term fixed income securities. Okay? So, ito po, nakikita nyo yung image sa baba. Yan. So, cash money market fund po yan. So, syempre, habang tumatagal, tumataas po yung higher yields, nagiging liquidity po siya hanggang sa mapunta na po siya sa stability. Ganun po yan. Yun. Sa number 3 po, a separate bank account without debit card or online access. Okay? Yan. Syempre kung may debit card ka or online access, kung naglalagay ka doon ng pang-emergency fund mo, baka mamaya maisip mo, okay, example, sa akin nun, meron akong iniipon doon sa account ko, pero meron akong online access. Sabi ko, pang-emergency ko to. Ang problema, nung may nakita akong gustong-gusto ko sa online, bili naman ako ng bili na ng online. So, ang nangyayari doon, yung tinatago kong pang-emergency fund ko sa bank account ko na may online access, nauubos din. So, ngayon, ang nangyayari din, nag-iipon ako para lang sa wala. So, ang kailangan para makapag-ipon tayo ng maayos sa ating pang-emergency fund, kailangan pwede natin ilagay ito sa separate bank account na walang
access sa debit card para kung nasa labas ka man, hindi mo siya ma-shopping, hindi mo siya magastos, lalo na sa online. Kasi minsan, nagbo-browse lang tayo sa ating Facebook, ang dami na dun mga publicita, yung mga, ano yung tawag dun? Nakalagay dun, di ba, mga 50%, Black Friday discount, di ba? Para makaiwas tayo. Okay? Yan. There's always something coming in a few months that will cost money. So be prepared. Yan. Okay po. Yan. Salamat po. Yan, maraming salamat po.